Napakasinungaling mo pala. Malamig na wika ng matandang babae habang pinagmamasdan ng larawan sa kanyang cellphone. Hindi mo sinabi sa amin na may anak kang tinatago. Akala mo ba hindi namin malalaman? Sa veranda ng mansyon nauupo si Regina. Nanginginig ang kamay, pero pilit pa rin pinapakita ang respeto. Ang mga tulad mong kasambahay, marunong lang palang umarte ng kawawa. Tahimik lamang si Don Rafael sa likod. Gabi-gabi niyang pinanood ang CCTV. Pero ngayong sinundan niya si Regina pa uwi. Bakit naroon ang bata sa tagpi-tagping barong-barong? Nakamukhang kamukha ni... Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang hapon sa isang barong-barong sa Bicol. Humahalik sa lupa ang araw at sumisigaw sa hangin ang amoy ng lupa at tuyong palay. Sa ilalim ng mga mangga, nakaupo si Regina habang tinatahi ang lumang uniforme ng anak. Tumutulo ang pawis sa noo niya, pero hindi siya tumitigil. Sa loob ng barong-barong reyari sa pinagtagpi-tagping yero, naroon si Ellie, 6 na taong gulang, nakahiga, namumutala at hinihingal. "Nay," tawag ni Ellie sa mahinang boses. "Oh, anak, gising ka na." Lumapit agad si Regina, tinabihan nito at hinaplos ang noo. "Ang init po ng dibdib ko, tsaka masakit po dito." Sabay turo sa may dibdib. Kinubog ang puso ni Regina. Ilang beses na nila itong nararanasan. Ang pananakit ng dibdib, ang hingal, ang panlalambot ng katawan. Ilang beses na rin siyang tumakbo sa Barangay Health Center para lang sabihan na kailangan ng mas kompletong gamutan. Ngunit saan siya kukuha ng pera? "Sandali lang anak ha, iinom ka na muna ng gamot ha." Kinuha niyang pinagkasyang kalahating tableta ng maintenance ni Ellie. Nilunok ng bata kahit wala silang gatas. Tahimik si Regina. Tahimik habang hinahaplos ang buhok ni Ellie. Tahimik habang nilulunok ang bawat patak ng luha. Hindi niya tunay na anak si Ellie. Isang lihim na alam lang nila ng kanyang yumaong kaibigan na si Liza. Si Liza ang tunay na ina ni Ellie, isang matalik na kaibigan ni Regina na nagpakalayo-layo matapos mabuntes ng lalaking ni hindi ito pinangalanan. Mayaman siya, Regina, anak ng politiko. Kapag nalaman nilang buntis ako, baka kunin lang ang bata o baka patayin pa. Takot na pahayag ni Liza noon. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak. Hindi na ito nakaligtas. Sa huling hininga nito, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Regina at ibinilin. "Pakiusap. Ikaw na magpalaki sa anak ko. Itago mo siya. Ilayo mo siya sa panganib." At simula noon, inako na ni Regina ang lahat. Sa harap ng mundo, si Ellie ay kanyang anak. Sa puso niya, hindi kailanman ito naging iba. "Regina!" Sigaw ng kanyang ina na si Aling Luz mula sa labas ng barong-barong. "May sulat ka rito, galing Maynila." Mabilis na lumabas si Regina. Bit-bit ang basang bimpo ni Ellie. "Maynila?" Tanong niya at kinabahan agad. "Oo, tingnan mo." Isang lihim na galing sa isang agency sa Quezon City. Natanggap siya bilang isang kasambahay. May libreng training, libreng pamasahe at agad ang kontrata sa isang kilalang pamilya sa lungsod. Nanghina ang tuhod ni Regina habang hawak ang papel. Totoo ba to? O isa na namang panluloko? "Sa tingin mo ba ligtas, Nay?" Tanong niya habang binabasa ang buong sulat. "Di ko alam, anak." Sagot naman ni Aling Luz. "Pero baka ito na sagot sa mga dasal natin." Tahimik silang dalawa. Parehong natatakot. Parehong nangangarap. Kinagabihan habang natutulog si Ellie, humarap si Regina sa altar na gawa sa lumang sako at pinutol na yero. Nakaluhod siya. Tangan ang rosaryo. "Panginoon, kung ito po ang tamang landas, gabayan niyo po ako. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko. Para po ito kay Ellie. Gusto ko lang po siyang gumaling."
Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, umiyak si Regina nang hindi pinipigilan. Isang ina na napilitang lumayo sa kaisa-isang mahal niya sa mundo. Hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan. Kinabukasan nagsimulang mag-empake si Regina. Iisang bag lang, mga lumang damit, litrato nila ni Ellie at ang singsing na naiwan sa kanya ng dating kinakasama. Hindi ito para sa alaala, kundi baka maisang lapa balang araw. Habang tinitikop niya ang damit ni Ellie, pumasok ang bata. "Nay, aalis ka po ba?" Hindi agad siya nakasagot. Lumuha na agad si Ellie kahit pa hindi niya sinasabi. "Anak, sandali lang ako mawawala ha. Magtatrabaho lang si nanay para may pambili tayo ng gamot mo para gumaling ka." Paano po kung di na kayo bumalik?" Tanong ni Ellie sa nanginginig na boses. "Hindi mangyayari yon," mariing sagot naman ni Regina. "Pangako yan, hindi kita iiwan." Umakap si Ellie, mahigpit, ayaw pakawalan. At sa yakap na iyon naramdaman ni Regina ang bigat ng desisyong dala niya. Pero kailangan niyang magsakripisyo. Bago lumubog ang araw, hinatid siya ni Aling Luz sa terminal ng van. Hindi niya nadinala si Ellie. Ayaw niyang mas masakit pang paghihiwalay kung nakikita niyang umiiyak ang anak habang papalayong sakay ang van. "Regina," mahigpit ang hawak ng ina niya sa kamay. "Alam kong mahirap, pero tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa." Tumango si Regina. "Para po kay Ellie, para mabuhay siya." At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa direksyon ng kanilang bahay. Tila ba hinahanap ang anino ng batang iniwan niya. Muling tumulo ang luha. Pero tumalikod siya. Sumakay na sa van. At nagsimulang lumayo sa sipokot. Dala-dala ang lihim ng pagiging isang inang handang magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig. Tahimik si Regina habang nakatayo sa harap ng itim na gate ng Villaseran Mansion. Buo ang loob niya, pero hindi maiwasang kabahan. Hindi niya alam kung anong klaseng mundo ang papasukan niya. Pero sa isang banda, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Para kay Ellie, kailangang kayanin niya. "Regina Manalo?" tanong ng guard. Opo, ako po yung kasambahay na ipinadala ng agency." Pinasok siya sa compound at doon niya unang nasilayan ang lawak ng mundo ng mayayaman. Malawak na hardin, mamahaling sasakyan, puting marmol na hagdanan. Parang palasyo sa panaginip ng isang batang lumaki sa kubo. Sa gilid, sa may service door, sumalubong sa kanya ang isang babae. Mataray ang tingin, nakaputing apron at may hawak na clipboard. "Ako nga pala si Nelia, senior kasambahay dito, sumunod ka." Tahimik lamang si Regina habang sinusundan ng babae. Binuksan nito ang quarter sa likod bahay. May 4 na kama, tig-isang cabinet, at isang lumang ventilador sa kisame. "Dito ka muna, maaga ang gising dito. Ang trabaho mo ay sa kusina. Hugas plato, linis. Ayos ang pantry. Dapat tapos ka na bago bumaba si Don Rafael." "Opo." "Bawal ang bisita. Bawal ang cellphone habang naka-duty at higit sa lahat, huwag kang magmamarunong." Pagkasarado ng pinto, tahimik na naupo si Regina sa kanyang kama. Binuksan niya ang zipper ng kanyang backpack at kinuha ang maliit na litrato nila ni Ellie. "Para sa iyo to, anak. Kakayanin ko." Bulong niya. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga, gising na si Regina. Maaga siyang nag-ayos at nagtungo sa kusina. Sa sulok, nakita niyang matandang hardinero na si Mang Ben, naglalagay ng dahon ng malunggay sa basket. "Bagong salta ka?" bati nito. "Opo," mahinang sagot ni Regina. "Ako nga po pala si Regina." "Magaan lang ang trabaho, basta ba hindi ka tamad?" ngiti naman ni Mang Ben. Dumating din si Nelia at agad siyang binigyan ng gawain. "Ayusin mo ang pantry, punasan mo ang lababo, linisin mo ang gilid ng kalan, walang palusot." Tahimik na sinunod ni Regina ang lahat ng utos. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya nagreklamo.
Sanay na siyang sumunod. Sanay siyang hindi marinig. Habang abala ang ibang staff sa pagluluto, si Regina naman ay naglalagay ng label sa spice rack. Inayos ang mga bote ng suka, toyo at sinigurong walang mantika sa ilalim ng stove. Maayos kang kumilos, ha? Napansin ni Mang Ben habang nililinis ang kanyang mga gardening shears sa gilid ng sink. Ngumiti lamang si Regina. Salamat po. Sa ikalawang gabi ng kanyang pananatili, habang nililigpit ang hapunan, napansin ni Regina ang ilang pagkaing hindi ginalaw. Kaunting kanin, 2 perasong pandesal, at hiwang mangga. Maingat niya itong binukod mula sa tray. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak niyang si Ellie. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi, pero alam niyang kahit kaunting pagkain lang ay malaking bagay na sa anak. Hindi ito palihim, hindi rin lantaran. Isa itong likas na kilos ng isang inang may iniisip na ibang nilalang sa bawat ulam na natitira. Nilagay niya ang binalot sa isang malinis na supot at inilagay ito sa gilid ng kanyang backpack. Wala pang nakapansin o akala lang niya. Sa mga sumunod na gabi, naging bahagi na ng routine niya ang tahimik na pag-impok ng natitirang pagkain. Kaunting gulay o biskwit. Hindi niya ito kinukuha para sa sarili. Maingat niyang tinitiklop ang mga supot at tinatago sa ilalim ng bag. Habang siya'y abala, si Nelia naman ay lumilingon paminsan-minsan mula sa kusina. Hindi siya nagsasalita, pero hindi rin siya bulag. Bulong niya minsan habang nililinis ang mesa. Hindi niya sinita si Regina. Hindi rin siya nagtatanong. Pero alam niyang may pattern. Wala pang duda, wala pang usapan. Ngunit ang mga mata ni Nelia ay nagsisimulang maging mapagmasid. Samantala, si Regina ay nananatiling tahimik. Sa tuwing tapos na lahat ng gawain, siya'y magbabalik sa quarters, maghuhugas ng paa, isusulat ang bawat nangyari sa lumang notebook. Anak, konti pa lang naipon ko, pero balang araw makakauwi ako. Mabibigay ko rin ang gusto mong prutas. Yung hindi bugok, pangako yan ni nanay. Isinilid niya ang notebook sa ilalim ng kanyang unan at muling tiningnan ang supot ng pagkaing nakatabi sa bag. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi, pero araw-araw, kahit kapiranggot, ay iniipon niya para sa kinabukasan ng anak. Tahimik si Regina. Maayos sa trabaho. Hindi sumasali sa kwentuhan. Hindi nagpapapansin. Pero sa likod ng bawat kilos niya, may ginagawa na siyang hindi inaasahang mapapansin ng mga mata ng ibang kasambahay. Mabilis na lumipas ang 1 linggo sa mansyon. Sa umaga, abala si Regina sa paglilinis ng pantry, paghugas ng pinggan at pag-aayos ng dining area. Sa gabi, tahimik siyang nagliligpit ng mesa matapos ang hapunan ni Don Rafael. Sanay na siya sa routine. Hindi kailanman lumalampas sa oras. Hindi nagkukulang sa gawaing bahay. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na kilos ay ang lihim na ritual tuwing gabi. Habang walang nakatingin, palihim niyang ibinubukod ang ilang natitirang pagkain. Isang pandesal, isang hiwa ng saging, kaunting kanin, o kalahating ulam na hindi ginalaw. Maingat niya itong ilalagay sa plastic at itinataob ang supot sa ilalim ng kanyang backpack. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya kabado. Sanay na siyang mag-ingat. Kahit hindi pa siya pinapayagang umuwi ng Bicol, umaasa siyang makakahanap siya ng pagkakataong maipadala ang mga pagkain ito kay Ellie. Kahit papaano, matikman lang ng batang pagkain hindi laging instant noodles. Anak, para sa'yo to. Mahina niyang bulong habang isinasara ang zipper ng backpack. Ngunit sa ikalawang linggo, napansin na ang kanyang kilos. Habang abala si Regina sa likod ng kusina, si Nelly ay nasa gilid. Kunwari nag-aayos ng mga baso. Palihim niyang sinundan ng tingin ng bawat galaw ni Regina. Bulong niya. Parang gabi-gabi na lang may binabalot. Hindi pa siya sigurado kung ano iyon. Hindi naman mukhang nagnanakaw. Pero sa tagal ni Nelia sa mansyon, alam niya kung kailan may kakaiba sa kilos ng kapwa kasambahay. Sa gabing iyon, habang naglilinis ng tray si Regina, sinadyang dumaan ni Mang Ben.
Magandang gabi, Iha. Handa na naman sa pamamahinga? Bati nito. Ngumiti si Regina. Opo, tapos na po ako. Mag-aayos na lang po ako sa quarters. Napatingin naman si Mang Ben sa backpack na palaging suot ni Regina tuwing gabi. Hindi niya sinabi pero minsan niya lang nasilip ang isang plastic ng tinapay roon. Hindi niya tinanong pero alam niyang hindi para kay Regina ang mga iyon. May iniingatan siya. At bilang isang amang minsang nagpadala rin ng prinitong talbos sa anak sa Maynila, ramdam niya. Para ito sa isang taong mahal niya. Samantala sa silid ni Don Rafael sa ikalawang palapag, nakaupo ang matanda sa kanyang study habang nakaharap sa isang malaking screen, ang CCTV monitoring system ng mansyon. Hindi madalas manood si Don Rafael ng CCTV, pero nang minsang wala siyang magawa, napadako ang mata niya sa kusina. Doon niya unang napansin ang bagong kasambahay. Payak, tahimik at tila ba laging may laman ng isip. Si Regina, tahimik ang kilos, maayos ang postura, ngunit palaging tila may iniintinding hindi nakikita. Sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na gabi, inulit ni Don Rafael ang panonood. At sa bawat ulit nakita niya ang pare-parehong pattern. Si Regina matapos magligpit ay palihim na nagbabalot ng mga natirang pagkain at inilalagay ito sa backpack. Hindi naman siya mukhang nagtitira para sa sariling gutom. May kalakip na pag-alaga, may pakay. Hindi na makatiis si Don Rafael, minsan sinubukan niyang i-rewind ang footage. Lalo niyang nakita ang maingat na pagkilos ni Regina. Hindi ito para magnakaw. Hindi rin garapal. Isa iyong ritual na tila sinanay sa takot at pagmamahal. Kanino niya dinadala ang mga pagkain? Isang tanong na hindi niya agad masagot. Pero malinaw, may dahilan. Napapansin niyo ba yung ginagawa ni Regina gabi-gabi? Tanong ni Nelia habang nagkukwentuhan sila sa labas ng quarters isang hapon. Anong ginagawa? Balik ni Letty. Lagi siyang may binabalot na pagkain. Hindi ko lang masabi kung para kanino. Baka kinuhupit? Nako, hindi naman siguro. Sabat ng Mang Ben. Mukha namang matino yung bata. Di lalo, yung mga ganyan ang madalas may tinatagong kung ano-ano. Ira pa ni Nelia. Tahimik pero baka pala bigla. Hindi na nagsalita pa si Mang Ben pero may naisip siyang gawin. Kinagabihan, dumaan siya ng dahan-dahan sa hallway ng kusina bago matulog. Doon muling nakita si Regina, bitbit ang tray ng natira sa hapunan. Maingat na nagbubukod ng tinapay at isang hiwa ng adobo. Tahimik, wala ni isang ingay. Nang matapos itinupi ang plastic, inilagay sa bag at saka naglakad pa uwi sa quarters. Hindi siya sinundan ni Mang Ben. Hindi rin siya tinawag. Pero sa isip niya, ramdam niyang hindi ito para sa sarili. May anak ka ba, Iha? Tanong niya kinaumagahan habang nagwawali si Regina sa hardin. Napatingin naman si Regina sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Opo, sagot niya sa dulo. Babae, 6 na taon. Sa Bicol? Tanong muli ni Mang Ben. Tumango naman si Regina. Naiwan po sa nanay ko. Hindi na siya tinanong pa. At mula sa likod ni Nelia na akala mo'y abalang nagsasampay ng pasahan ay lihim na napapangiti. Alam ko nang isusumbong ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang hindi niya alam, ang boss na lang si Don Rafael ay matagal nang nakakakita sa CCTV. At habang pinagmamasdan niya ang bawat eksena ng payak na kasambahay na may bitbit na pagkaing tira, unti-unting may gumagalaw sa loob ng matagal nang nananahimik niyang puso. Hindi pa niya alam kung ano iyon. Ngunit malinaw sa kanya, ang babaeng nito ay may isinasakripisyo. At ang tanong sa isipan niya ngayon ay hindi na ano ang ginagawa niya, kundi para kanino niya ginagawa ito. Tanghaling tapat nakaupo si Don Rafael sa loob ng kanyang opisina habang nakatitig sa screen ng CCTV monitor. Isa na namang araw ng pagtatanong sa sarili. Sino ka ba talaga, Regina? Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang eksena gabi-gabi.
Si Regina, tahimik na nagbabalot ng mga natirang pagkain. Isinasalansan sa kanyang backpack. Tapos babalik sa quarters na parang walang nangyari. At ngayong araw, napansin niyang humiling ito ng half-day leave. Bakit? Tanong ng house manager. May kailangan lang pong dalawin? Sagot ni Regina. Hindi na siya nagdetalye. Pero si Don Rafael sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay nagdesisyong gawin ang hindi pa niya kailanman nagawa sa kahit sinong kasambahay. Sinundan niya ito. Si Regina, bitbit ang lumang backpack, ay sumakay ng jeep papalayo sa sentro ng Maynila. Sa kanyang dibdib, mahigpit ang kapit sa laman ng kanyang bag. Mga pagkaing natira kagabi, biskwit, kanin, delata, ilang hiwa ng prutas, at gamot na bigay ni Letty. Habang sinusundan siya ni Don Rafael sa sariling sasakyan, hindi ito makapaniwalang ganong kakomplikado ang kilos ng isang babaeng tila tahimik at simpleng katulong lamang. Hindi niya alam kung anong hinihila niya, ngunit may humihila sa kanya. Hindi awa, ngunit isa iyong tanong na ayaw magpatahimik. Para kanino ang lahat ng yon? Nang bumaba si Regina sa dulo ng rutang yon, lumiko siya sa isang looban at nagsimulang maglakad sa makipot na daan papunta sa purok kung saan halos yero at kahoy ang bumubuo ng mga bahay. Si Don Rafael ay maingat na nagpark sa medyo malayo at tahimik na sumunod. Hanggang sa huminto si Regina sa harap ng isang maliit na barong-barong. Doon lumabas ang isang batang babae. Payat, nakasuot ng lumang duster at agad na tumakbo papalapit. "Nanay!" sigaw ng bata. "Ellie anak!" sambit naman ni Regina, sabay yakap ng mahigpit. Napalunok si Don Rafael mula sa di kalayuan. Hindi niya inaasahan ang tanawing iyon. Ang Regina na tahimik, masinop at laging maayos ngayon nakaluhod sa lupa. Yakap-yakap ang batang tila mas bata pa sa edad na 6. Ang mukha ng bata ay maputla, payat ang katawan at tila madalas kapusin ang hininga. "Mabutit gising ka pa," bulong ni Regina habang inaayos ang buhok ng anak. "May dala akong kaunting pagkain." "May prutas po ba?" tanong ni Ellie nang may bahagyang ningning sa mata. Tumango naman si Regina. "May mangga at biskwit, tapos may gamot din. Uminom ka na ba kanina?" "Opo, pero mabilis po akong hingalin ngayon, Nay." Hindi naman nakasagot si Regina kaagad. Marahan niyang hinaplos ang dibdib ng bata. "May papasok pong nurse mula health center," sabi ng matandang babae na lumabas mula sa barong-barong. Si Aling Luz, ang ina ni Regina. "Pero baka sa isang linggo pa, wala na rin kaming pambili ng gatas. Buti na lang may dala ka." "Pasensya na po, Nay. Nag-iipon pa rin ako. Pero makakaraos din tayo. Kaunti pa. Konting-konti na lang." Muling binaling ni Regina ang atensyon kay Ellie. Inilabas ang mga pagkaing bitbit at isa-isang inabot sa anak. Ibinuhos niya ang laman ng backpack sa maliit na mesa sa loob ng bahay. Isang supot ng tinapay, kalahating delata ng corned beef, 3 pirasong biskwit at kalahating saging na hinog na. Muling naupo sa tabi si Regina, habang si Eddie naman ay masayang ngumunguya, kahit mabagal, kahit nahihirapan. Ganito pala siya araw-araw. Naisip na Don Rafael habang nakatayo sa lilim ng isang puno sa malapit. Ganito ang mundong binalikan niya tuwing may pagkakataon. Walang reklamo, walang ingay, isang mundo ng sakripisyo. Hindi niya na kaya manatili pa na matagal sa lugar na iyon. Bago siya tuluyang makita, umalis siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Doon siya naupo, nanahimik at halos hindi alam kung ano ang nararamdaman. Sa loob ng mansyon, siya ang hari. Walang problema na hindi kayang bilhin. Pero doon sa looban, nandoon ang isang mundong hindi niya inakalang ikakabigat ng dibdib niya. Isang batang may sakit, isang inang nagsusumikap kahit walang-wala, at isang uri ng katahimikang puno ng sakripisyo. Pagbalik niya sa mansyon, dire-diretso siyang pumasok sa opisina. Hindi na bumati sa sino man. Sa gabing yon, hindi siya kumain.
Tahimik niyang binuksan ang CCTV recording at pinanood muli ang mga gabing si Regina ay nagbabalot ng pagkain. Ngayon, alam niya na kung bakit. Samantala, sa staff quarters, pagod ngunit kontento si Regina. Bagamat ilang oras lang siyang nakadalaw, sapat na yon para makita si Ellie. Mahaplos ang kanyang pisngi at maibigay ang mga pagkain matagal niyang inipon. Isinulat niya sa notebook. Anak, salamat at nakakain ka na. Hindi ko man masabi sa kanila dito kung para kanino yung mga pinagtsatsagaan kong itabi. Alam ko sa sarili kong para sa'yo ang lahat ng yon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumusuko. Balang araw, pag lumakas ka na, yayakapin mo rin ako na hindi ka na hinihingal. Pangako. Habang nagsusulat si Regina sa kabilang dako ng mansyon, si Don Rafael ay nananatiling tahimik. Hawak ang tasa ng malamig na kape at ang tanong sa isip niya ay malinaw. Anong klaseng amang hindi matitinag sa sakripisyo ng isang ina? Mula nang makita ni Don Rafael ang tunay na kalagayan ni Regina at ng anak nitong may sakit, tila hindi na siya matahimik. Sa loob ng sariling silid, habang ang buong mansyon ay tahimik sa hating gabi, gising pa rin siya, hindi dahil sa trabaho o negosyo, kundi dahil sa bigat na hindi niya maipaliwanag sa dibdib. Hindi na mawala sa isip niya ang itsura ni Regina habang bitbit ang plastik ng tinapay, ang pagkakaupo ng bata sa lumang bangko, at ang titig ng isang inang kay tagal nang nagsasakripisyo. Walang hinihingi, walang reklamo. Ilang taon na siyang sanay sa katahimikan. Pero ito ay ibang klaseng katahimikan. Isa itong anyo ng pag-ibig na puro. Hindi pinagsisigawan, hindi ipinapaalam. Isa lamang panata sa pagitan ng ina at anak. At sa unang pagkakataon, ang dating malamig at maotoridad na amo ay unti-unting nagigising. Kinabukasan habang nakaupo sa veranda, pinatawag niya si Mario, ang isa sa mga driver ng bahay. Pumunta ka sa drugstore. Bilhin mo lahat ng gamot na nasa listahang to. Galing ka sa health center, itanong mo kung anong generic brand ang pwedeng substitute para sa bata. Kahit branded, basta siguraduhin walang peke. Tumango si Mario. Para po ito kanino, sir? Wala ka nang dapat itanong. Maikling tugon ni Don Rafael. Pagalis ng driver, tumawag naman siya sa supplier ng grocery sa Quezon City. Ipa-deliver niyo rito yung mga basic packs, bigas, gatas, canned goods, biskwit. Gawing 2 regular pack. Ibalot niyo ng disente. Sir, saan po i-deliver? Tanong ng supplier. Dadalhin ko. Nang dumating yung mga package, hindi pinahawak ni Don Rafael sa kasambahay yung mga ito. Siya mismo ang naglagay sa trunk ng kanyang kotse. Pagkagabi, nang makasigurong tulog na ang mga tao sa mansyon, muli niyang binagtasa ang looban. Tahimik, walang seremonya. Sa labas ng barong-barong ni Regina, iniwan niya ang 2 paper bag. Isa para sa groceries, isa para sa gamot. Hindi siya kumatok, hindi siya nagparamdam. Nang sumilip si Aling Luz kinabukasan, gulat na gulat ito. Regina, anak, may nakalagay sa labas. Mga pagkain at may gamot si Ellie. Agad na lumapit si Regina. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ng supot. Hindi niya alam kung paano itong napunta roon. Walang sulat, walang pangalan. Hindi ba galing kay Arman sa palengke? Tanong ni Aling Luz. Hindi po, hindi niya naman alam ang tinitirhan natin. Tahimik na napaupo si Regina. Sa kanyang dibdib may kirot. Hindi sa takot, kundi sa hindi matukoy na awa o pagmamalasakit mula sa taong hindi niya kilala. Pero sino? Bakit? Sa puso niya ang sagot, salamat. Salamat maging sino ka man. Sa mansyon ay walang nagbago sa kilos ni Regina. Gaya pa rin ng dati, maagang gumigising. Tahimik sa trabaho, hindi sumasagot sa usapan. Ngunit napansin ni Nelia ang kakaibang ningning sa mga mata nito. Ngayon lang ata nakita mas magaan ang kilos ha? Puna ni Nelia.
Napangiti lamang si Regina sabay iling. Hindi naman po siguro. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may tumulong. Hindi siya makapaniwalang sa gitna ng Maynila, sa gitna ng kahirapan, may isang nilalang na may pusong ginintuan. Mula noon, mas lalo niyang pinagbuti ang trabaho. Inayos niyang mabuti ang pantry, siniguradong malinis ang lahat ng cabinet, at tumutulong kahit hindi na bahagi ng tungkulin niya. Samantala, si Don Rafael naman ay mas naging tahimik din. Ngunit sa kanyang study, pinuno niya ng impormasyon ng isang private folder. May label na Regina. Doon niya sinusulat ang mga bagay na gusto pa niyang gawin. Una, mag-request ng second medical opinion para kay Ellie. Ikalawa, magpadala ng bagong kumot at nebulizer. Ikatlo, mag-set ng anonymous cash assistance buwan-buwan. Hindi niya alam kung bakit siya naaapektuhan ng ganito. Hindi niya alam kung awa ba ito o respeto o paghanga. Pero isang bagay lang malinaw. Hindi siya mapakali kapag hindi niya natulungan si Regina. Sa ikatlong linggo ng pagdalaw niya tuwing gabi, hindi niya na nakayanan na hindi sumilip. Mula sa malayo, pinanood niya si Regina at si Ellie na nakaupo sa harap ng bahay. Sabay kumakain ng pandesal at gatas. Masarap po ito, Nay. Mahina pero masayang sabi ni Ellie. Oo anak, mas masarap yan kapag nagpagaling ka na. Sagot pa ni Regina habang tinatakpan ng kumot ang anak. Yung gatas na may ribbon, parang regalo. Bulalas pa ni Ellie. Napangiti naman si Regina. May kurot sa puso. Sa di naman kalayuan, si Don Rafael ay napapangiti rin. Bihira akong bigyan ng ngiti sa mga tao sa loob ng bahay ko. Pero itong batang ito, kahit hindi ko siya kilala, ramdam kong may halagang ginagawa ko. Kinabukasan sa mansyon, habang nag-aalmusal, muling tinawag ni Don Rafael si Mario. Bumili ka nga ng lumang laruan, stuffed toy. Yung wala sa mansyon ha, dapat luma, mukhang matagal ng gamit, pero malinis. Sir? Wala kang dapat itanong. At tuwing gabi patuloy ang pagdalaw. Hindi para ipakita ang sarili, kundi para ibigay ang mga bagay na kayang ibsan ng pagod ng isang inang hindi humihiling ng tulong. Sa quarters, isang gabi, habang nagsusulat, nagdadalawang isip si Regina. Hindi ko alam kung sino ka, kung bakit mo to ginagawa. Pero sana, kung nababasa mo to, salamat. Salamat at hindi dahil binigyan mo kami ng pagkain, kundi dahil sa panahong wala akong ibang masasandalan. Nariyan ka, kahit hindi ko alam kung sino ka. At sa kabilang dulo ng mansyon, si Don Rafael ay muling tumitig sa CCTV feed. Pero hindi na para manmanan siya. Tumitig siya sa babaeng kasambahay, nakatalikod habang nagwawalis, at napansin ang simpleng galaw ng balikat nito habang nagkukumpone ng kortina. Tahimik, mapagkumbaba, walang hinihingi. At ang naisip niya, hindi lang pala siya basta kasambahay. Isa siyang ina. Isang bayanay sa sarili niyang paraan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapansin ng buong mansyon ang tila tahimik na pagbabagong nangyayari. Mas naging magaan ang mga gawain ni Regina. Kapansin-pansin siya nang madalas na inuutusang mag-serve ng kape kay Don Rafael. Siya na rin ang pinagkakatiwalaan sa pantry. At minsan pa nga'y tinatanong ni Don Rafael kung anong brand ng mantika ang mas mainam gamitin. Para kay Regina, normal lang ito. Gampanin lang ng trabaho. Pero para kay Nelia, ibang usapan niyon. Hindi ko maintindihan kung anong meron kay Regina at parang siyang pinaka-espesyal dito. Reklamo ni Nelia kay Letty habang naglalaba sila sa likod. Baka kasi tahimik lang siya at masipag. Sagot pa ni Letty. Tahimik o marunong magkunwaring kawawa? Umirap si Nelia. Tingnan mo nga, halos araw-araw may binibigyan siyang pagkain. Baka ginagamit lang ang anak niya para kaawaan. Hindi na sumagot si Letty. Alam niya may halong inggit si Nelia. Pero hindi niya masabing mali ito. Dahil kahit siya,
Napansin niyang tila lumalapit sa Don Rafael kay Regina sa mga maliliit na paraan. Isang hapon, habang nag-aayos ang mga gamit sa storage room, sinadyang magpaiwan si Nelia. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone at may binuksang account sa social media. Regina Manalo. Mabilis niyang tinatype ang pangalan. Pagkakita sa profile, napatango siya. Eto tayo ngayon. Usal niya habang siniscreenshot ang mga lumang posts na Regina. May isang selfie, may post na may hawak na bagong cellphone at isa pang caption. Pilit na lumalaban kahit iniwan. Ngumisi si Nelia. Perfect! Ipinadala niya ito sa group chat ng mga kasambahay sa bahay ni na Senyora Villaseran. Kita niyo tong si Regina? Akala mo ape. Pero look oh, dating may phone pa. Mukhang may tinatago mga mare. Di natin alam ang buong kwento, baka dati may trabaho. Ani naman ni Letty. O baka may ibang pinagkakakitaan. Ewan ko sa inyo, basta ako ayoko lokohin ng ganyan. Sa mga sumunod na araw naramdaman ni Regina ang malamig na pagtataw ng ilan sa mga kasamahan. Hindi na siya masyadong kinakausap. At tila lahat ng kilos niya ay may kasamang bulungan. Nagtataka siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Letty, may problema ba? Tanong niya isang gabi. Napatingin si Letty at hindi makatingin ng diretsyo. Wala naman, basta wag mo lang pansinin. Minsan kasi may mga taong hindi matuwa kapag may nakikitang tahimik lang, pero umaangat. Nabigla si Regina. Umaangat? Dahil ba kay sir? Tanong ni Letty. Huwag kang mag-alala, hindi lahat dito katulad ni Nelia. Doon niya nakuha ang sagot, si Nelia. Tahimik siyang tumalikod. Hindi siya marunong makipag-away. Hindi rin siya pala sagot. Pero masakit na sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan niya, pati sa munting trabahong pinaghirapan niya, ay gusto pa rin manghila pababa. Kinabukasan habang nasa veranda si Don Rafael, dumating si Nelia na may tray ng kape. Sir, Ania, pasensya na ho pero may gusto lang akong ibahagi sa inyo. Concern lang ho bilang tagalinis dito. Hindi siya tinangnan agad ni Don Rafael pero tahimik itong nakinig. Yung kasambahay po na si Regina, baka gusto niyo pong makita ito. Ipinakita niya mga screenshots mula sa kanyang cellphone, mga lumang posts, mga larawang sinadyang gawing kontrobersyal sa maling konteksto. Hindi ko po sinasabing masama siya, pero baka ginagamit lang po ang anak niya para lang makuha ang loob ninyo. Tahimik lang si Don Rafael, tiningnan ng screen ng ilang segundo. Pagkatapos, binalik ang tingin sa kanya. Nelia, mahinahon niyang wika. Alam mo ba kung gaano kadali gumawa ng kwento? Gamit ang ilang screenshot? Pero sir, hindi ako interesado sa chismis. Tumindig siya, tumingin ng diretso sa mga mata ng babae. At lalong hindi ako interesado sa mga opinyong may halong inggit. Nanlaki ang mga mata ni Nelia. Hindi ito inaasahan. Akala niya ay papanigan siya. Pero ang malamig na tinig na Don Rafael ay may bigat na hindi pwedeng baliwalain. Bumalik ka sa trabaho. Utos niya. At huwag mo na uulitin. Hindi na sumagot si Nelia. Lumakad palayo. Pikit ang mga panga sa galit. Sa hapon din yon, habang nag-aayos si Regina ng mga pinamili sa kusina, lumapit sa kanya si Don Rafael. Regina, tawag nito. Napalingon siya. Agad na tinanggal ang guwantes. Opo, sir. Tahimik siyang tinignan ni Don Rafael bago nagsalita. Kung may mang-iintriga man sa'yo rito, huwag mong iintindihin. Alam ko kung sino ka. Napatitig si Regina. Hindi siya agad nakapagsalita. Wala akong pakialam sa mga lumang larawan o nakaraan mo. Kung anong pinapakita mo ngayon, iyon ang totoo. At sapat na iyon. Hindi niya napipigilan ang mangilid ang luha. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung anong narinig ninyo.
Hindi ko kailangang makinig sa chismis. Nakita ko kung anong klaseng ina ka. Tumango siya. Pilit pinipigilan ng emosyon. At sa sandaling yon, alam niyang may isang taong hindi nabubulag sa ingay ng paligid. Isang taong nakakakita sa katahimikan ng kanyang sakripisyo. Sa quarters, habang nag-iempake ng mga bagong padala para kay Ellie, muli siyang nagsulat sa kanyang notebook. Anak, minsan may mga taong ayaw kang makitang lumalaban, pero hindi natin kailangan sumagot. Ang Diyos nang kikilos para sa atin. At may mga taong kahit tahimik, nandyan para sa atin. Isang araw magpapasalamat tayo sa pinili nating manahimik kesa makipagbangayan. Isa na namang araw na mas malapit sa paggaling mo. Sabado ng umaga, habang nag-aayos ng laundry sa gilid ng mansyon, tinawag si Regina ni Manang Pilar. Regina, pinapatawag ka raw ni Sir Rafael sa opisina niya sa itaas. Ayusin mo ang sarili mo, ha? Napapitlag si Regina. Ako po? May ginawa po ba akong mali, Manang? Wala naman, basta pumunta ka ron. Mukhang maayos naman ang tono niya kanina. Sagot ni Manang Pilar, sabay kintat na tila may alam. Naglakad si Regina paakyat sa study room ng mansyon. Hindi pa siya kailanman pinatawag sa silid na iyon. Kadalasan, mga bisita at personal assistant lang ang nakakapasok doon. Kumatok siya. Pasok! Sagot naman ni Don Rafael mula sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Baka sa mukha ang kaba. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at lumang maong galing sa pamalansya. Umupo ka, sabi ni Don Rafael habang may binabasa sa tablet. May nais akong ialok sa'yo. Tumango si Regina, tahimik at magalang. Hinintay niyang ipagpatuloy ng amo ang sasabihin. May kaibigan ako may maliit na business. Kailangan niya ng part-time encoder. Simple lang. Magta-type ng customer info sa isang Excel file. Tuwing Sabado lang. Dito mo na rin gagawin sa study. Baka gusto mong subukan? Nabigla si Regina. Ako po, sir? Bakit hindi? Marunong ka namang gumamit ng computer, hindi ba? Kaunti lang po pero willing po ako matuto. Sagot ni Regina, ramdamang mahigpit na tibok ng kanyang dibdib. Hindi mo naman kailangang maging eksperto. May instructions naman. Subukan mo lang. Total tuwing Sabado ay hindi ka masyadong loaded sa gawaing bahay. Hindi naman makapaniwala si Regina. Hindi lamang ito dagdag trabaho para sa kanya. Ito ay bagong pintuan. Noong high school pa ang huli niyang hawak sa computer lab. Ngunit ngayon, sa mismong mansyon ng kanyang amo, binibigyan siya ng pagkakataong makabalik. Opo sir, maraming salamat po. Gagawin ko po ang best ko. Tumango si Don Rafael. Makikipag-ugnayan sa'yo si Franco mamaya. Huwag kang kabahan. Pagkaalis niya sa study, halos hindi niya namalayan ang mga yapak niya pababa. Halos lumulutang siya. Nasa likod ang mga bulong-bulungan ni Nelia at Letty, pero wala siyang pakialam. Sa unang pagkakataon, may isang taong naniwala ulit sa kakayahan niya. Hapon, 2:00, pinuntahan siya ni Franco sa may service area. Regina, ready ka na? Tanong ng binatang nakakorbata. Opo. Doon ka sa study. May inihandang laptop si sir. I'll give you the files and instructions. Tahimik na sumunod si Regina. Sa loob ng study, inabutan siya ng laptop, isang folder ng forms at isang sample Excel file. Basic encoding, pangalan, address, petsa ng order. Gaya lang nito ang format. Pwede ka magtanong kung malito ka. Pero mukhang kaya mo naman to, sabi ni Franco at iniwan siya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang tinype ang unang entry. Masyadong matagal. Binura. Inulit. Kinabahan. Pero sa ikalima, mas sanay na siya. Paulit-ulit. Nakahanap siya ng rhythm. Hindi perpekto pero maingat. Natapos siyang encoding ng 50 entries bago mag-5. Sinave niya ang file at tinawag si Franco.
Tapos na po, aniya. Binirepeka ng binata ang file. Walang sablay Neat pang formatting. Good job. Napangiti naman si Regina. Hindi niya ipinakita pero sa loob-loob niya, may peraso ng dangal na muling nabuhay. Hindi dahil pinuri siya, kundi dahil napagtagumpayan niyang muli ang takot niya. Ang takot na baka wala na siyang ibang marating, kundi ang pagiging katulong. Kinabukasan, habang naglalabas sa likod ng mansyon, lumapit si Letty. Sabi ni Franco, ikaw daw ang naging code kahapon? Tanong nito na may halong pagdududa. Opo, ang galing mo raw. Dapat pala ikaw na lang ang pumalit kay Sir Rafael. Sabay tawa. Ngumiti lamang si Regina. Hindi na siya nagpaliwanag. Hindi para ipagyabang, para lang sa kanya, sapat nang malaman niyang may silbi pa siya sa ibang bagay. Sa sumunod na Sabado, tinawagan siyang muli. Muling inabot ang laptop at folder. Mas mabilis na siya ngayon, hindi na nangangapa. Kahit hindi siya eksperto, alam niyang unti-unting lumalawak ang mundo niya. Unti-unting bumabalik ang dating Regina. Ang batang may pangarap, hindi lang basta tagahugas ng pinggan. Sa gabi, sa kwarto niya sa servants' quarters, isinulat niya sa lumang notebook. Mahal kong Ellie. Kanina, nakatype ako ng mga pangalan sa computer. Parang balik eskwela. Hindi ko alam kung hanggang kailan to pero nagpapasalamat ako sa bagong simula. Para sa'yo to. Para sa kinabukasan nating dalawa. Itinabi niya ang notebook sa ilalim ng unan. Tahimik siyang humiga. Ramdam ang pagod ng katawan pero may payapang damdamin. Dahil ngayong gabi, hindi lamang siya kasambahay. Isa siyang ina na muling binibigyan ng pagkakataon. Sabado ng hapon, hawak na ni Regina ang maliit na flash drive habang nakaupo sa study room ng mansyon. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng tik-tak ng keyboard ang umaalingaw-ngaw sa loob ng silid. Minsang napatigil siya. Tiningnan ng screen ng laptop at napangiti. Natapos siyang i-encode ang 100 entry sa loob ng 2 oras. Hindi siya makapaniwala. Kung noon ay tila bangungot ang pagharap sa computer, ngayon naman ay tila ba isang bagong mundo itong nabuksan para sa kanya. Sa labas ng study, sa hallway na may salaming panel, nakatayo si Don Rafael. Tahimik siyang nakamasid. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Pero tila hindi niya ito iniinom. Mas interesado siya sa babaeng abala sa pagtatype sa loob. Hindi ito ang unang Sabado na nandoon si Regina. 3 linggo na siyang inaanyayahang mag-encode tuwing Sabado. At bawat linggo, mas lumalalim ang respeto ni Don Rafael sa kanya. Hindi lang dahil sa husay nito sa trabaho, kundi dahil sa tahimik ngunit matatag na determinasyon sa bawat galaw. Pagkatapos ng encoding, lumapit si Franco, ang operations assistant ni Don Rafael, at tinapik ang pader. Tapos ka na, Regina? Tumango siya. Pinasa ang flash drive. Opo sir, nakasave na po lahat. Maayos, wala kang sablay Biro pa ni Franco. May potential ka. Kung gusto mo magpaturo ka pa ng Excel shortcuts, mas mapapabilis ka. Ngumiti si Regina, bahagyang namula. Sige po, salamat po talaga sa pagkakataon. Bumaba siya mula sa study, dala ang notebook niya. Habang naglalakad pabalik sa quarters, ramdam niya ang magaan na pakiramdam. Hindi tulad ng dati na parang palagi siyang may dinadalang talikala. Ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti siyang bumabangon mula sa kawalan. Sa labas ng veranda, natanaw niya si Don Rafael. Nagkatinginan sila saglit. Tumango ito. Tapos na ang encoding? Tanong ng lalaki. Walang direktang tono pero may lambing sa tinig. Opo sir, naayos ko na po lahat. Mabuti. Kung kailangan mo ng dagdag na session, sabihin mo lang si Franco. Maraming salamat po. Sagot niya at bahagyang yumuko at saka tumalikod. Pero habang lumalayo siya, hindi niya mapigilang mapangiti. Ibang klaseng init ang dulot ng mga salitang iyon ni Don Rafael. Hindi ito gaya ng tipikal na utos mula sa amo. Para bang may pag-aalalang hindi binabanggit.
Isang klase ng atensyon na hindi siya sanay na matanggap. Kinagabihan habang ine-empake niya ang ilang pagkain para dalhin kina Ellie kinabukasan, napansin niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kama. May nakalakip itong sulat. Para sa mga encoding mo, Don Rafael. Binuksan niya ang kahon. Isang bago at mas maayos na mousepad at isang simpleng notebook na may eleganteng cover. Hindi mamahalin pero halatang pinag-isipan. Hindi siya sanay na tumanggap ng regalo. Pero sa gabing yon, hindi niya napigilang mapaluha. Umupo siya sa kama. Hawak ang notebook at saka dahan-dahang isinulat. Anak, may bago na akong gamit sa trabaho. Hindi ko alam kung deserve ko to pero siguro dahil sinusubukan ko lang maging totoo. Hindi man ako perpekto, pero araw-araw sinusubukan kong mas maging mabuting ina. Kinabukasan habang hinihintay si Mang Ben na maghatid sa kanya papunta kina Ellie, dumaan si Don Rafael sa veranda. Tila ba sadyang sumabay sa oras. May bala kang umalis ngayon? Tanong nito. Opo sir, nais ko lang po sanang dalawin si Ellie. Bibigyan ko lang po ng ilang prutas at gamot. Baka gusto mong dalhin ng bagong set ng vitamins. May binili akong extra mula sa pharmacy. Nagulat si Regina. Para po kay Ellie? Tumango lamang si Don Rafael. Walang ibang bata sa bahay na may sakit, hindi ba? Naku, maraming salamat po sir. Hindi ko po alam kung paano po kayo mapapasalamatan. Hindi siya tumugon agad, pero bago pa siya makalakad papalayo, muling nagsalita si Don Rafael. Regina, hindi mo kailangang pasalamatan. Lahat ng ina ay karapat dapat tulungan. Napatigil si Regina. Sa mga salitang yon, parang may pumasok na liwanag sa kanyang puso. Hindi lang siya basta kasabahay. Isa siyang ina na nakita, kinilala at inintindi. Habang nasa loob ng sasakyan, sina Mang Ben pauwi sa barong-barong, napatingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang mga billboard, kotseng mamahalin at mga magagarang gusali. Pero sa isipan niya, ang tanging mahalaga ay ang mukha ni Ellie. Ang batang naging dahilan ng bawat pagbangon, bawat pagtitiis. Pagdating niya sa looban, sinalubong siya ni Ellie na may ngiting parang araw. Nay, may dala po ba kayong saging? Tumawa si Regina. Masikip pa, may bago kang vitamins galing kay Tito Rafael. Tito Rafael? Siya po ba yung matangkad na bumaba dati sa van? Oo, sagot naman ni Regina. Sabay haplos sa buhok ng anak. Hindi lang siya amo, isa siyang mabuting tao. Sa tabi nila, si Aling Luz ay nakangiti. Mukhang may anghel na pinapadala sa inyo, anak. Hindi umimek si Regina. Pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo iyon. Linggo ng hapon habang inaayos si Regina ang pinaglabahan sa likod ng mansyon, biglang tumunog ang cellphone niya. Ang luma at gasgas na unit na halos hindi na matagal ang baterya. Isang text mula sa kapatid niyang si Lita, nasa Bicol. Ate, emergency. Si Ellie biglang nahirapang huminga. Dinala namin sa ospital. Wala kaming pambayad. Manginig ang kamay ni Regina. Tila napako siya sa kinatatayuan. Walang tunog. Wala siyang narinig kundi tibok ng puso niya na parang kulog sa tenga. Agad niyang binitawan ang palanggana at kumaripas ang lakad pabalik sa quarters. Dito sa sulok ng kanyang cabinet, kinuha niya ang itinatagong singsing. Ang huling alaala mula sa dating kinakasama. Hindi ito mahal, pero gawa ito sa puting ginto. Sapat na siguro para makaipon kahit pang deposit man lang sa ospital. Sa ngayon, ito lang ang meron siya. Ellie, mahinang bulong niya habang hawak ang singsing na parang alipin sa isang pangakong hindi kailanman nabali. Hindi ko hahayaang mawala ka. Alas 5 ng hapon, lumabas si Regina at nagpaalam kay Manang Pilar. Manang, sandali lang po ako. May emergency po sa amin sa Bicol. Hindi ka ba mag-overtime ngayon sa encoding? Hindi na po muna, kailangan ko pong asikasuhin ang anak ko. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Mabilis siyang sumakay ng jeep.
Tuloy-tuloy patungo sa isang sanglaan sa may Quiapo. Sa biyahe pa lang, hindi na mapakali ang dibdib. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. Lahat ng alalahanin bumabalik. Kung paano niya unang nakitang umiyak si Ellie sa sakit ng dibdib. Kung paanong halos mawalan siya ng pag-asa noon. Pagdating sa sanglaan, inabot niya ang singsing. "Tansyado lang to, ate," sabi ng Alice sa likod ng salamin. 2,000 lang to, wala nang dagdag. Hindi na siya tumawad. Hindi siya nag-isip. Kinuha niya ang pera. Agad isinend sa remittance center sa kapatid niya. "Lita, ipadala mo agad sa ospital. Kahit pambayad lang sa doktor. Sabihin ko kay Sir Rafael na uutangin ko yung sahod ko." Kinagabihan nakaupo si Don Rafael sa kanyang study. Tahimik niyang ibinuklat ang mga ulat ng accounting department nang may kumatok. "Sir, Annie Franco, may dumating na transaksyon sa pangalan ni Regina Manalo, pawn shop. Mukhang isinangla ang singsing." Napatingin si Don Rafael. "Paanong nalaman mo?" "I accidentally saw her at the pawn shop near the office building earlier. Napadaan ako. Parang takot na takot siya. Hindi ko naman siya kinausap pero nakita ko rin na nag-remit siya agad ng pera sa Bicol." Hindi naman kumibo si Don Rafael. Pero sa kanyang isipan, nagsimulang magsanib ang mga peraso ng palaisipan. Ang mga gabing nag-iimpok si Regina ng pagkain, ang mga bitbit niyang lumang gamot, at ang hirap sa mata nito kapag tinatanong tungkol sa anak. "Anong pangalan ng sanglaan?" tanong niya. "Sa may karyada, sir. Green signage, tapat po ng grocery." Tumango lamang si Don Rafael. Kinabukasan, hindi alam ni Regina na may kakaibang nangyari. Pagdating niya sa quarters matapos ang trabaho, nakita niyang may envelope sa ibabaw ng kama niya. May sulat. "Bawi ko na. Hindi mo kailangang ibigay ang huling alaala mo para sa anak mo. R." Napahawak siya sa dibdib. Nang buksan ng envelope, naroon ang singsing, ang isinanla niyang huling yaman. Katabi nito ay resibo ng pawn shop at ID verification na hindi niya alam kung paanong nakuha ni Don Rafael. Napaupo siya, naluluha. Hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman niya. Hiya, pasasalamat, pagkabigla. Wala siyang sinabing kahit ano kay Don Rafael tungkol sa pagpunta sa sanglaan. Pero paano niya nalaman? Nang gabing yon, habang nasa likod siya ng mansyon, nakita niya ang palabas si Don Rafael, dala ang tasa ng kape. Tahimik siyang naglakad pero hindi niya napigilang magsalita. "Sir?" Tumigil si Don Rafael at lumingon sa kanya. "Bakit?" Kinagat ni Regina ang labi niya. "Pasensya na po kung nalaman ninyo. Hindi ko po sana gustong ipaalam pero kailangan ko na po kasing may sakit na naman po si Ellie." Lumambot ang mga mata ni Don Rafael. "Wala ka dapat ikahiya, Regina," wika niya. "Kung ako ang ama ng batang yon, hindi ko hahayaan na maubos ang pag-aari ng ina niya para lang mabuhay siya." Hindi na nakasagot si Regina. Ngunit sa loob-loob niya, may luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi lang dahil sa bigat ng sitwasyon, kundi dahil sa hindi niya alam kung saan ang gagaling ang ganitong uri ng malasakit mula sa isang taong dati estranghero. Kinabukasan, habang naglalabas sa gilid, dumating si Franco at iniabot ang isang envelope. "Galing kay Sir. Emergency funds daw. Pambili ng gamot kung kailangan." Hindi na siya tumanggi. Tinanggap niya ito. Kasabay ng dasal sa puso. "Panginoon, hindi ko po alam kung bakit may taong gaya niya. Pero salamat." Sa ospital sa Bicol, si Ellie nakakonfine pa rin. Muling tumawag si Lita. "Ate, kailangan daw ng operasyon. Pero wala po kami pambayad sa doktor." Si Regina naman habang hawak ang envelope ay tumingin sa langit. "Hindi ko po alam kung kailan matatapos ang pagsubok. Pero hindi ako susuko." Tahimik ng hating gabi sa Provincial Hospital sa Bicol. Ang hangin mula sa lumang bintana ng ward ay malamig at ang ilaw ay madilim-dilim sa sulok kung saan naroon si Regina.
Nakaupo sa plastic na upuan sa tabi ng kama ni Ellie. Tulog ang bata, pero kita sa mukha nito ang panghihina. Nakakabit ang dextrose sa payat nitong braso. Hawak ni Regina ang rosaryo. Paulit-ulit ang dasal niya. Bulong na halos wala ng boses. Panginoon, iligtas niyo po ang anak ko. Wala siyang tulog. Wala rin siyang ganang kumain. Sa isip niya, sapat na ang tubig at panalangin. Dala ng pagod at gutom na idlip siya saglit. Nang magising, umaga na. Naroon si Lita, ang kapatid niyang babae. May hawak na thermos ng kape. Ate, kahit kaunting mainit na kape, magdamag ka ng gising. Alok nito. Mahina namang umiti si Regina. Salamat. Habang iniinom niya ang kape, dumating ang doktor. Ma'am Regina, kailangan na po nating masimulan ng clearance at assessment. Nakapila na po ang ilang pasyente pero hindi pa po natin mailalagay si Ellie sa OR schedule hanggat wala po ang deposit. Muling nalugmok ang tibtib ni Regina. Naisip niya na kahit anong gawin niya, kulang pa rin. Kahit anong pagod, hindi sapat. Tumango siya, pero hindi na nagsalita. Pagkaalis ng doktor, lumapit siya sa bintana. Doon siya sumandal at napatingin sa kalangitan. Walang bituin, makulimlim. Parang kinikimkim ng langit ang mga luha niya. Panginoon, kung kailangan ko pong magpaalila buong buhay, gagawin ko. Kung kailangan palitan ng sariling buhay ko ang anak ko, kunin niyo na ako. Huwag lang siya. Samantala sa Maynila, maagang dumating si Don Rafael sa kanyang opisina. Hindi siya dumiretso sa conference room tulad ng dati. Sa halip ay pinuksan niya ang private folder sa kanyang tablet. Nakapangalan kay R. Manalo. Naroon ang mga pinadalang update ni Franco tungkol sa kondisyon ni Ellie. Ang huling entry ay may kasamang message mula sa hospital staff. Condition: urgent but stable. Awaiting full payment before surgery. Tumigil sa pagbabasa si Don Rafael. Saglit siyang natigilan. Tumingin sa kawalan. Hawak niya ang isang fountain pen pero hindi niya ito magamit. Sa likod ng kanyang isip, bumabalik ang imahe ng batang si Ellie. Maputla, mahina, pero may liwanag sa mga mata. Naaalala niya ang gabing sinundan niya si Regina pauwi. Ang yakap nila ng batang iyon, ang barong-barong, ang tapang ng isang ina. Ang katahimikan na puno ng sakripisyo. Walang abiso, agad siyang tumawag sa kanyang bank liaison. Transfer 200,000 pesos sa account ng hospital sa Bicol. Sa ilalim ng account ng attending physician. Confidential transaction. Wala akong gustong pangalan na banggitin. Noted, sir. Sa ospital sa Bicol, ilang oras makalipas, lumapit ang nurse sa hospital room. Ma'am Regina, agad siyang bumangon. Opo, paki-confirm po, bayad na raw po ang buong hospital deposit. May padala na po sa account ng doktor. May resibo na rin po sa cashier. Parang natuyong dugo sa mukha ni Regina. Po? Wala pong nakasaad na donor pero may memo na Compassionate Confidential Fund. Wala po kayong babayaran. Na-schedule na po si Ellie sa OR bukas ng umaga. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya makapagsalita. Napaupo siya sa gilid ng kama at mahigpit na hinawakan ng kamay ng anak. Tiningnan niya si Lita na tila nagtataka rin. Sino nagpadala, ate? Umiling lamang si Regina. Pero sa puso niya, alam niya ang sagot. Si Don Rafael. Habang hinugupit ng nurse ang buhok ni Ellie sa may bahagi ng anet para sa pre-op preparation, si Regina naman ay tahimik lang na nakaupo. Hawak-hawak ang lumang notebook, doon siya nagsimulang magsulat. Anak, handa na ang lahat para sa operasyon mo. Isang taong hindi natin inaasahan, hindi natin inutusan, at hindi natin pinilit. Siya ang naging kasagutan ng dasal ko. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa. Hindi niya sinasabing siya pero alam ko. Ramdam ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat pero hindi ito awa. Hindi niya ito ginagawa dahil naaawa siya sa atin.
Ginagawa niya to dahil may puso siyang tunay. At baka dahil nakita niya rin ang halaga mo? Sa mansyon sa Maynila habang hawak ang basang towel mula sa kanyang morning workout, tumayo si Don Rafael sa veranda at tinanaw ang langit. May tumawag sa kanyang cellphone, si Franco. Sir, confirm, successful po ang remittance. Na-receive ng doktor at na-schedule na rin daw po si Ellie for surgery bukas ng umaga. Good, maikling tugon ni Don Rafael. Pagkababa ng tawag, saglit siyang tumitig sa langit. Laban mo na rin to, Regina. Bulong niya. Pero gusto ko lang masigurong hindi ka mag-isa. Sa ospital, habang pinapahiga si Ellie para sa pre-op check-up, nilapitan siya ng social worker. Ma'am, may tanong lang po ako. Gusto ko lang po sanang malaman kung sinong kamag-anak ninyo sa Maynila ang nagbigay ng tulong. Napatingin si Regina. Wala po akong kamag-anak sa Maynila. Pero confidential daw po eh. Sa inyo raw naka-address ang tulong. Ngumiti si Regina kahit may luha sa mata. Siguro po, hindi po niya ako kamag-anak. Marahil ay ginamit siya ng langit para turungan kami. At tahimik siyang bumalik sa tabi ng anak. Hinawakan ng kamay ni Ellie. Pinunasan ng pawis sa noon nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog siyang may kapayapaan sa puso. Maaga pa lamang gising na si Regina. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Ellie sa Provincial Hospital sa Bicol. Tahimik ang paligid. At sa labas ng bintana, malamig ang simoy ng hangin. Dumaan ang isang nurse at tinanong siya. Ma'am, ready na po ba ang gamit ni Ellie? Tumango siya, kahit naninigas ang katawan sa pagod. Opo, lahat po andyan na. Pumasok ang mga orderlies para sunduin ang bata. Dahan-dahang inilabas si Ellie sa kwarto. Mahina pa rin ang katawan nito. Ngunit gumuhit ang bahagyang ngiti sa labi ng masilayan ng ina. Nay, sama po kayo ah. Bulong ni Ellie habang nilalagay na siya sa stretcher. Oo anak, andito lang ako. Sinundan naman ni Regina ng tingin ng anak hanggang mawala ito sa likod ng pintuan ng operating room. Pagkasara ng pinto, parang nawala rin ang lakas ng tuhod niya. Umupo siya sa bench sa labas. Iyakap ang kanyang rosaryo. Panginoon, bulong niya. Ikaw na lang po ang natitira naming sandalan. 3 oras ang lumipas, bawat segundo ay tila taon. Tila sumasabay ang bawat tunog ng orasan sa kabog ng puso niya. Sa isang banda ng hallway, tahimik na pumapasok si Lita at may dalang merienda. Ate, kahit tinapay lang kahit kaunti lang. Hindi ako gutom, sagot niya. Pero ate, yung katawan mo, pagod na. Sagot naman ni Lita, pilit nang ngumingiti. Matatapos rin yan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pintuan ng OR. Lumabas ang doktor at nakasuot pa rin ng surgical cap. Family ni Ellie Manalo? Tawag nito. Tumayo si Regina agad. Ako po. Congratulations, tagumpay ang operasyon. Naayos namin ang butas sa ductus arteriosus. Stable ang lagay ng bata. Ililipat siya sa recovery room sa loob ng 30 minutos. Napaluha si Regina. Halos lumuhod siya sa kinaroroonan niya. Salamat po, Doc. Salamat po. Hindi niya na nahintay ang buong paliwanag ng doktor. Agad siyang lumapit sa pintuan ng recovery room. At doon niya hinintay ang paglabas ng anak. Makaraan ng halos 1 oras, inilabas ni Ellie. Natutulog ito. Nakakabit pa rin sa oxygen, pero ang kulay ng kanyang muka ay unti-unti nang bumabalik. Nay, mahina nitong sambit ng bahagyang iminulat ang mga mata. Anak, andito ako. Hindi ako umalis. Tapos na anak, tapos na. Magiging maayos ka na. Pagkatapos mailipat ni Ellie sa post-op ward, pinayagang manatili si Regina sa tabi nito. Doon, habang gabi na at tulog na ang lahat sa ospital, nanatili siyang gising. Tahimik na pinagmamasa ng anak. Hinahaplos ang buhok nito habang inaayos ang kumot.
Dahil sa katahimikan ng gabi, doon niya naramdaman ang bawat bigat at ginhawa ng lahat ng lumipas na araw. Mula sa paglalakad sa looban para magdala ng tira-tirang pagkain hanggang sa pag-silent deposit ng isang taong hindi niya inaasahan. Si Don Rafael. Hindi ito sinabi sa kanya. Wala siyang narinig na kumpirmasyon. Pero sa puso niya, alam niya. Wala namang ibang may ganoong kapasidad. Walang ibang may ganoong tahimik na malasakit. At doon, sa loob ng ospital, habang yakap ng dilim ang buong paligid, sakalang niya napagtanto ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi noon pa. Hindi na lang amo ang turing niya kay Don Rafael. Hindi na lang siya simpleng boss. Hindi lang siya tagapagbigay ng utos o tagatambantay sa CCTV. Sa mga mata niya, si Don Rafael ay naging presensyang matatag. Isang sandigang biglang dumating sa gitna ng unos. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nagpapagaan ng loob. Isang taong dumating na hindi niya hiniling, pero naging bahagi ng laban niyang hindi rin niya isinuko. Tahimik siyang umiyak, hindi malakas, hindi masakit, kundi tahimik lang. Pagbitaw ng bigat, ng pasasalamat, at ng pagkilalang may bahagi na sa puso niyang unti-unting binubuksan para sa isang taong hindi niya inaasahang darating. Samantala, sa mansyon ng Maynila, naroon si Don Rafael sa kanyang veranda. Hawak niya ang isang maliit na notebook na walang laman. Matagal niya nang gustong magsulat, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa ibabaw ng mesa ay isang larawang ipanadala ni Franco. Si Ellie, naka-confine. May oxygen pero gising at nakangiti. Tinitigan niya iyon. Tahimik. Hindi siya ang ama ng bata. Hindi siya kailanman hiningian ng tulong. Pero sa gabing iyon, mas buo ang pakiramdam niya kaysa sa lahat ng meeting na napuntahan niya sa buong buhay niya. Kinabukasan habang nagpapahinga si Ellie, lumapit ang isang nurse kay Regina. Ma'am, may delivery po sa admin office. Bagong comforter at ilang laruan para raw po kay Ellie. Nagpadala po? Tanong niya. Wala pong pangalan pero may sulat po na nakalakip, ma'am. Iniabot po ng courier. Binuksan ni Regina ang maliit na papel. Para kay Ellie. Para sa lakas niya. R. Napangiti siya, napaluha. Hinawakan ang sulat, tsaka itinabi sa kanyang notebook. Gabi ng araw din yon, habang sinusulat niya ang entry sa kanyang journal, inilagay niya sa pinakagitna ng pahina. Anak, minsan may mga taong darating na hindi para pagaanin ang buhay mo, kundi para sabayan kang tumindig kahit sa gitna ng bagyo. Hindi ko pa alam kung saan ito patutungo, pero alam ko, kung siya man ang ipinadala ng langit, tatanggapin ko ang presensya niya ng buong buo. Tahimik ang umaga sa bagong tirahan ni Regina at Ellie. Isang simpleng bungalow sa gilid ng bayan, malapit sa paaralan. Tahimik na komunidad at may munting hardin kung saan naglalaro si Ellie tuwing umaga. Malayo ito sa dating barong-barong. Malayo rin sa mundo ng mansyon. Pero mas malapit sa tahimik at payapang buhay na matagal nang minimithi ni Regina. Simula na makalabas si Ellie sa ospital, naging mas madalas ng pag-uusap nila ni Don Rafael. Hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong ginapos ng nakaraan. Pero pilit pinapalaya ng kasalukuyan. At noong isang linggo sa pag-uusap nila sa ospital bago lumabas, inalay ni Regina ang isang pasya na matagal niya nang pinag-iisipan. Sir, aalis na po ako sa mansyon. Mahinahong wika ni Regina. Gusto ko pong ituloy ang buhay namin ni Ellie dito, sa bago naming tahanan. Hindi naman agad sumagot si Don Rafael. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Regina at saka marahang tumango. Kung yan ang makakabuti sa inyo, susuportahan ko. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ngang nagpaalam si Regina kay Manang Tess at sa ibang kasambahay. Si Nelia ay hindi rin masyadong nagpaparamdam. Tila natahimik nang si Don Rafael mismo magsalita
tungkol sa respeto at dignidad sa isa't isa. Sa bagong bahay, nagpatuloy si Regina sa kanyang part-time encoding job. Minsan may direct client referral si Don Rafael, pero malinaw ang usapan. Hindi utang na loob ang bawat proyekto. Isa itong pagtanaw ng tiwala sa kakayanan ni Regina. Si Ellie naman, kahit may kalakihang iniwang takot ang kanyang operasyon, ay unti-unting bumalik sa kasiglahan. Sa bagong eskwelahan, madali siyang nakasabay sa klase. At sa tuwing may programang pampaaralan, hindi lamang si Regina ang naroon, pati si Don Rafael. Hindi siya bumibida. Tahimik lang siya sa likod ng auditorium. Pero sa bawat palakpak niya, alam na Regina kung para kanino iyon. Kay Ellie at sa kanya. Isang araw ng Huwebes, habang naglalakad si Regina palabas ng gate ng eskwelahan matapos ang parents orientation, isang pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat niya. Bumaba si Don Rafael. May dalang brown envelope. May dala akong project proposal para sa encoding mo. Pero gusto ko nang imbitahan kayo ni Ellie sa piyesta ng bayan. May school float siya, diba? Ngumiti si Regina. Oo po. Siya po ang bulaklakan queen sa grade 1. Excited na nga po siya. Tahimik siyang naglakad papunta sa maliit na karenderyang malapit sa school. Doon sila nagkausap ng masinsinan habang si Ellie ay nasa classroom pa. Ano pong laman ng envelope? Tanong ni Regina. Listahan ng bagong contracts kung gusto mong tumanggap ng mas maraming kliyente. Tiningnan ni Regina ang papel, mga negosyante, ilang social media managers, lahat nangangailangan ng encoders, content curators, online support. Kaya mo yan, sabi ni Don Rafael. Magaling ka at may integridad. Napayo ko si Regina, hindi dahil nahihiya, kundi dahil pinipigilan niyang mapaluha. Wala siyang inaasahan, pero araw-araw may tahimik na pagtulong. Hindi para kontrolin siya, kundi para alalayan lang kung kailangan. Dumating ang araw ng piyesta. Nakabihis si Ellie ng puting bestida na may mga bulaklak na kulay rosas. May hawak siyang maliit na basket ng petals. Sa buong parada, palaging nakangiti ang bata. Lalo na nang masulyapan niya ang malaking nasa likod ng float. Nay! Sigaw ni Ellie habang kumakaway. Si Tito Rafael ang pogi! Natawa ang ilang guro. Napangiti naman si Don Rafael. Nay, andyan siya. Akala ko wala siya ngayon. Narito nga siya, anak. Sagot naman ni Regina. Lagi siyang nandito para sa'yo. Pagkatapos ng parada, nagtagpo silang tatlo sa gilid ng plaza. Dinala ni Don Rafael ang paboritong ice cream ni Ellie. Ube at cheese. Hati sa isang cup. Habang kumakain si Ellie, pinagmamasdan ni Don Rafael si Regina. Mas gumaganda ka na. Biro nito. Siguro dahil hindi ka na laging puyat sa paglilinis ng banyo. Ngumiti si Regina. Mas gumaan na ang loob. Mas magaan kapag alam mong wala kang tinatakasan. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. Walang pag-amin, walang salitang binibitawan. Pero sa pagitan ng mga mata nila, may damdaming unti-unting umiinit. Hindi madali, hindi biglaan, pero totoo. Nang gabing yon, habang natutulog si Ellie, binuksan ni Regina ang isang lumang journal. Sumulat siya. Hindi na ako kasambahay sa mansyon, pero nananatili siyang bahagi ng buhay namin. Hindi siya amo. Isa siyang kaibigan. Gabay. At maaaring higit pa. Hindi ko pa alam kung ano ito. Pero ang tiyak ko, hindi kami nag-iisa. Ang gabi ng gala ay puno ng liwanag. Mga chandelier na tila between. Mga musikang marahan at mga panauhing nakabihis ng elegante. Pero sa gitna ng marangyang pagtitipon, isa lang ang nakakuha ng buong atensyon ni Don Rafael, si Regina. Nasa pintuan pa lamang ng ballroom ay napatigil siya. Nakaitim itong long gown na simple pero elegante. May hanging na parang isinadya para sa isang diwata.
Hawak nito ang maliit na clutch na kulay ivory. At bagaman halatang hindi sanay sa ganoong kapaligiran, may dignidad sa bawat hakbang niya. Lumapit si Don Rafael, tanga ng 2 baso ng non-alcoholic wine. Regina, bati niya. Salamat at dumating ka. Salamat po sa imbitasyon. Ang laki po pala ng event na to. Sagot niya at bahagyang kinakabahan. Tama lang na makita nila hindi lahat ng mahalaga ay nakasuot ng alahas. Napatingin si Regina. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero ngumiti rin. Sa mga mata nila may lumalalim na pag-unawa. Higit pa sa pasasalamat. Higit pa sa pagkakaibigan. Habang tumatakbo ang programa ng gala, abala si Don Rafael sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ngunit palaging bumabalik ang kanyang tingin kay Regina. Sa bawat sulyap, mas lalo niyang nararamdaman ang pagtibok ng damdaming ilang buwan niya nang pinipigilan. Sa isang bahagi ng gabi, hinila niya si Regina sa isang mas tahimik na lugar. Ang garden deck sa 3 palapag kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Tahimik silang tumayo sa gilid. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakakaba. Regina, mahinang panimula ni Don Rafael. Mula nang makilala kita, marami akong nabago sa pananaw ko sa buhay. Hindi ko man palaging nasasabi, pero araw-araw kitang hinahangaan. Ikaw ang dahilan kung bakit unti-unting nagkaroon ng kulay ang araw ko. Napatingin si Regina, halos suminto ang kanyang paghinga. Hindi kita pinilit na sumama rito para lang sa formalidad. Gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. At kung papayag ka. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Regina. Unknown number. Nag-aalalang sinagot niya iyon. Hello? Isang malamig at mapanlinlang na tinig ang nasa kabilang linya. Kung gusto mong makita ulit ang bata, huwag kang sisigaw. Nasa amin si Ellie. Huwag kang tatawag ng pulis. At kung gusto mong ligtas siyang makauwi, dalhin mo ang perang ito. Nabitiwan ni Regina ang telepono. Nanlamig ang buong katawan niya. Napaatras. Anong nangyayari? Tanong ni Don Rafael na agad na lumapit. Si Ellie. Si Ellie, kinuha siya. Halos wala sa sarili niyang wika. Kailan? Nasaan siya? Sa ospital, may nagdat siya kanina kaya pina-check up namin. Naiwan siya saglit sa ward tapos tumawag to. May kumuha sa kanya. Hindi na nagsayang ng segundo si Don Rafael. Tinawagan niya ang driver at sinabihang ihanda agad ang sasakyan. Kasabay niyon, pinayuhan si Regina na makipag-ugnayan sa doktor at social worker ng ospital. Kalma lang, pupuntahan natin siya. Mariing wika ni Don Rafael. Hindi kita papabayaan. Makalipas ang 20 minuto, dumating sila sa ospital. Mabilis silang sinalubong ng head nurse. Ma'am Regina, may lalaki hong dumating kanina. Nagpakilalang guardian ng bata. Sinabing inilipat daw sa private clinic ang pasyente. Pero walang record. Naghinala kami kaya nag-report na kami sa security. Napapikit si Regina. Pigil ang iyak. Hindi niya totoong guardian si Ellie. Anak ko siya. Akong legal guardian. Nagsimulang umikot ang mga doktor, guards, at social worker. Ipinakita ni Don Rafael ang ID niya at nagpakilalang major donor ng ospital. Isang CCTV footage ang ipinakita. May lalaking naka-hoodie at isang babae na tila tinulungan siyang buhatin ng batang si Ellie. Nanginginig si Regina habang pinapanood iyon. May plano siya. Mahinang sabi ni Regina. May pakay siya kay Ellie. At may ideya na siya kung sino ang ama. Baka ginagamit niyang bata para kumita. Tumango si Don Rafael ng mariin. Kung totoo man yan, lalaban tayo. Hahanap tayo ng abogado. Kakausapin natin ang DSWD. Pero una sa lahat, kukunin natin si Ellie. Ligtas siya. Yun ang importante.
Habang kinakausap ng pulis si Regina para sa incident report, tumabi si Don Rafael sa kanya. At kahit hindi natuloy ang kanyang pag-amin ng damdamin, ang tahimik niyang paghawak sa kamay ni Regina sa gitna ng krisis ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salitang mahal kita. Maaga pa lang ay muling nagsimula ang pag-ikot ng mga sasakyan sa paligid ng ospital. Isang panibagong araw, ngunit para kay Regina, isa itong araw ng takot at pangungulila. Ang anak niyang si Ellie, nawawala pa rin. Bilog ang mata ni Regina, wala pang tulog. Ilang beses ang pinanood ang CCTV kung saan dinala ng hindi pa rin nakikilalang lalaki si Ellie. Palabas ng ward, wala silang makitang mukha. Wala ring malinaw na bakas kung saan sila tumuloy. Regina, sabay lapit ni Don Rafael. May lead na raw ang mga pulis. Nakita raw sa checkpoint sa may paanan ng bundok. May sakay na sasakyang kahawig ng sa footage. Pupuntahan natin. Gusto ko lang siyang makita, kahit saglit. Umiiyak na wika ni Regina. Ilang oras pang lumipas sa isang lumang klinik sa labas ng lungsod, pinasok ng mga pulis at social workers ang isang silid kung saan naroon si Ellie. Mahigpit ang pagkakayakap ng bata sa kumot habang may isang lalaki sa tabi niya. Walang awang pinipilit si Ellie na tawagan siyang tatay. Akin ka. Alam mong hindi ikaw ang tunay na anak ni Regina. Ako ang may mas karapatang alagaan ka. Galit na sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa siyang makalapit muli sa bata, binuksan ni Don Rafael ang pinto. Kasunod ng dalawang alagad ng batas. Bitiwan mo ang bata. Mariing utos ni Don Rafael. Nagulat ang lalaki. At sino ka para makialam? Hindi mo to anak. Lumapit si Don Rafael. Diretsong tumingin sa kanya. Hindi ko kailangang maging ama niya sa dugo para ipagtanggol siya. Pero tandaan mo to. Ano man ang balak mo, hindi mo magagamit ang bata para sa pansariling interes. Nagpumiglas ang lalaki pero agad siyang inawat ng mga pulis. Tumakbo si Ellie at buong lakas na niyakap si Regina. Mama, akala ko hindi mo na ako kukunin. Mahigpit ang yakap ni Regina. Walang kukuha sa'yo anak, kahit kailan. Tumabi si Don Rafael, dahan-dahang lumuhod sa harap ni Ellie. Ligtas ka na, prinsesa. Andito kami ng mama mo, hindi ka na nila sasaktan. Sa labas ng klinik, tahimik na tumabi si Don Rafael kay Regina. Matagal silang hindi nagsalita, hanggang sa nagsalita siya. Dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. Simula pa lang, nakita ko ng katatagan mo. Pero ngayong nakita ko kung paano mo ipinaglaban si Ellie, mas lalo akong humanga. Napatingin si Regina at puno ng luha ang mga mata. Hindi ko man kaano-ano si Ellie, pero gusto ko siyang protektahan. Gusto ko maging bahagi ng buhay niyo. Kung papayag ka, paninindigan ko kayong dalawa. Don Rafael, mahina niyang sagot. Hindi ito dahil naaawa ko. Hindi rin dahil gusto ko lang tumulong. Ito ang una kong desisyong ginawa hindi bilang amo, kundi bilang lalaking seryosong nagmamahal. Mahal ko na kayo. Pareho. Tahimik na pumatak ang luha ni Regina. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang pasasalamat, ang kaba, o ang takot na baka masaktan na naman siya. Pero sa mga mata ni Don Rafael, nakita niya ang tapang, ang sinseridad, ang pagnanais hindi lamang iligtas sila, kundi ang maging tahanan nila. Kinabukasan, naiuwi na si Ellie. At sa pagpasok nila sa kanilang maliit na inuupahang apartment, sinalubong sila ng isang kapitbahay na nag-abot ng kaunting ayuda at masayang yakap. Si Ellie, bagamat pagod, ay muling naglaro ng kaunting drawing sa sahig habang si Regina naman ay tahimik na naglinis ng maliit na mesa. Bumalik si Don Rafael kinagabihan. May dalang pagkain.
gatas at mga school supplies para kay Ellie. Maliit na regalo lang, aniya. Baka gusto niya mag-drawing ulit ng mas maraming kwento. Ngumiti si Ellie at tumakbo papunta sa kanya. Tito Rafael, pwede bang dito ka na lang palagi? Tumango si Don Rafael. Kung papayag si mama mo. Nagkatinginan sina Don Rafael at Regina. At sa ngiting iyon, sa katahimikan ng sandaling iyon, unti-unti nang bumubuo ng bagong kabanata ang kanilang tatlo. Ang araw ay tila walang kulay nang muling dumanas ng trahedya si Ellie. Sa pagsagip ni Don Rafael sa batang pilit kinukuha mula sa lumang klinik, hindi inaasahang masugatan ito sa isang basag na salamin habang nagkakagulo sa paligid. Bagamat hindi malalim, ang sugat ay patuloy na dumudugo at lumalalim sa takot. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa emergency room si Ellie, si Regina naman ay nanginginig na sa kabatakot. Hawak niya ang kamay ng bata habang nililinis ang sugat nito. Ang dami nang nangyayari sa kanya. Bulong ni Regina, tila nagpaparusa sa sarili. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Tumabi si Don Rafael at pinunasan ng luha sa gilid ng mata ni Regina. Ligtas na siya ngayon at kasama ka niya. Hindi ka nag-iisa. Lumabas ang doktor ilang minutong makalipas. Miss Regina, wika nito. We need to do a blood transfusion. May napinsalang ugat sa sugat at bumaba ang hemoglobin niya. Pwede pong ako na lang mag-donate. Alok na Regina kaagad. Tumango ang doktor. We'll test you right away. Ilang minuto lang lumabas ang resulta. Type O ang dugo ni Regina. Oh, I'm sorry, Miss Regina, sabi ng nurse. But your blood type doesn't match the patient's. Ellie is AB. Napatigil si Regina. AB? Ulit niya na parang hindi siya makapaniwala. Bihira po iyon. At lalo sa mga batang ganitong edad. Pero may isa po kaming donor na nahanap. Si Sir Don Rafael po. Nagkatinginan sila. Walang salitang lumabas sa bibig na Don Rafael. AB rin po kayo, sir. That's why you're a viable match. Pagkalipas ng ilang sandali, habang isinasaayos ang transfusion, tahimik si Don Rafael sa hallway. Tila may pader ng tanong sa kanyang isipan. AB? Ilan lang sa pamilya nilang may ganoong type? Isa siya. At isa pa lamang ang kilala niyang AB din. Ang kanyang bunsong kapatid na si Adrian. Si Adrian ang naglayas noon na tumira sa probinsya. Palaging may tensyon sa pamilya. Isang araw, napabalita na lang na may babae itong nabuntis. Pero ang babaeng yon, hindi kailanman ipakinalala sa kanila. Pagkaraan ng ilang taon, namatay si Adrian sa isang aksidente. Napapikit si Don Rafael. Regina? Mahina niyang tawag habang nilapitan ng babae. Anong dugo ni Ellie? AB daw. Ulit pa nito. Litong-lito. Hindi ko rin alam kasi hindi ko naman siya biological na anak. Nangilid ang mga luha ni Regina sa mata. Ang totoo niya, anak siya ng kaibigan ko. Bago siya namatay, inihabilin niya sa akin si Ellie. Ayoko mapunta siya sa kamay ng pamilya na kabuntis sa kanya. Mayaman daw. Makapangyarihan. Pero walang puso. Nag-freeze si Don Rafael. Anong pangalan ng kaibigan mo? Tina. Tina Martinez. Taga Bicol din. Para bang kinuryente ang katawan ni Don Rafael. Tina Martinez. Ang pangalan na binanggit minsan ni Adrian. Babaeng hindi tinanggap ng kanilang ina. Pagkalabas ni Ellie sa operasyon, habang nagpapahinga na ito, agad na nagsagawa si Don Rafael ng private DNA test sa lab partner ng pamilya nila. 2 araw lang lumipas at tumawag ang doktor. Don Rafael, based po sa DNA test, si Ellie ay pamangkin ninyo. 50% match. Positibong anak siya ng kapatid ninyo, si Adrian Villaseran.
Napatigil si Don Rafael. Hawak niya ang envelope. Pero pakiramdam niya ay tila bumigat ang mundo. Pamangkin ko. Mahina niyang ulit habang tumutulo ang luha sa mata. Kinagabihan bumisita siya kay Regina. Tahimik ang bahay. Si Ellie ay mahimbing pa rin. Tinawag niya si Regina sa balkonahe. Ano pong kailangan niyo, Don Rafael? Mahina ang tinig nito. Dahan-dahang inilapag ni Don Rafael ang sobre. Regina, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero si Ellie, siya ang anak ng yumaong kapatid ko. Anak siya ni Adrian. Napaupo si Regina, nanginginig. Paano? Paano mo nalaman? Pareho kaming AB. At kami lang ang ganito sa pamilya namin. Napatunayan ng DNA test. Napatingin si Regina. Gulat at takot ang laman ng mga mata. Hindi ko alam. Wika niya. Hindi ko alam na siya pala. Lumapit si Don Rafael. Regina, hindi kita sinisisi. Sa halip nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na si Ellie ngayon. Ikaw ang naging nanay niya. Ikaw ang nagligtas sa kanya sa kamay ng mga taong gusto siyang gamitin. Napahagulhol si Regina. Hindi ko siya kayang mawala. Kahit hindi ko man siya anak sa dugo. Sa puso ko, anak ko siya. Hinawakan ni Don Rafael ang kamay niya. At pamangkin ko siya. Kaya hindi na kayo mag-iisa. Tahimik ang hapon. Sa baybayan ng isang maliit na resort na malapit sa lungsod, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpapalitan ng ginto at kahel ang langit at tubig. Ang alon ay humahaplos sa buhangin. Parang isang musika ng kapayapaan. Tahimik si Regina. Nakaupo sa isang bangkong kahoy. Nakayapak, nakatanaw sa malayo. Tumabi sa kanya si Don Rafael. Daladalang 2 tasa ng salabat. Iniabot niya ang isa. Mainit pa. Mahina niyang sabi. Tinanggap ni Regina, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Ilang minuto rin silang tahimik. Alam ko, simula ni Don Rafael, na mahirap pa para sa'yo ang lahat ng to. Bigla ang lahat. Maraming nangyari. Hindi sumagot si Regina. Sa halip, pinanood niya lang ang mga alon na humahampas sa pampang. Regina, dagdag pa niya, hindi kita pinipilit. Ayokong ilagay ka sa sitwasyong hindi ka pa handa. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong pagsisisi sa pagtulong sa inyo ni Ellie. At hindi ko na rin kayang itago. Lumingon si Regina. Ang alin? Na mahal ko kayo. Ikaw, si Ellie. Lahat ng nangyari sa atin. Hindi ito dahil sa awa. Hindi ito dahil lang pamangkin ko siya. Mahal ko siya bilang anak. At mahal kita, hindi bilang kasambahay kundi bilang ikaw, Regina. Pero, napayo ko si Regina. Kinulong ang tasa ng salabat sa kanyang mga palad. Don Rafael, mahina niyang sagot. Hindi mo alam kung ilang gabi akong takot. Kung ilang beses kong pinigilan ang sarili kong umasa. Natakot akong maranasan ulit ang sakit. Akala ko kaya kong tiisin na ako lang mag-isa. Pero nang dumating ka sa buhay namin ni Ellie, lahat ng pader na binuo ko, unti-unting gumuho. Nagkatinginan sila. Hindi pa ako handa. Dagdag ni Regina, halos pabulong. Pero hindi ko rin maitatanggi. May damdamin na rin akong nabuo. Ngumiti si Don Rafael, isang ngiting puno ng pag-unawa, walang panggigipit. Sapat na yan para sa akin, Regina. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Basta't alam kong hindi na ako estranghero sa puso mo. Ilang linggo ang lumipas, si Ellie ay unti-unting bumalik sa sigla. Wala nang matinding pananakit ng katawan. Nakakapaglakad-lakad na siya at masaya na ulit sa kanyang mga drawing at laruan. Isang hapon, habang inaayos ni Regina ang mga papel para sa application niya sa bagong opisina bilang part-time encoder,
Dumating si Don Rafael sa tinutuluyan nila. May dalang cake si Ellie. May ngiting abot tenga. "Mama, tingnan mo, may cake si Tito Rafael!" Sigaw ni Ellie. "Ano na namang sorpresa to?" Nakangiting tanong pa ni Regina. "Ayaw mo ba ng cake?" Pabirong sagot pa ni Don Rafael. Umiling naman si Regina. Napatawa rin. Sa mga simpleng sandali, unti-unti nang lumalambot ang mga dating sugat. Isang gabi, habang nag-uusap silang tatlo, lumapit si Don Rafael. Hawak ang isang envelope. "May pakiusap ako," sabi niya. "Alam kong marami na kayong pinagdaanan. Pero gusto ko sanang bigyan kayo ng mas ligtas na buhay." Nagkatinginan sina Regina at Ellie. "Gusto ko manirahan kayo sa mansyon. Hindi bilang kasambahay kundi bilang pamilya, Regina. Hindi ko ito inaalok bilang amo, kundi bilang isang taong gustong magsimula ng panibagong yugto kasama kayo." Tahimik si Regina. Kita sa mata niyang pagkalito at pag-iisip. "Baka sabihin ng tao," bulong niya. "Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao," putol pa ni Don Rafael. "Ang importante sa akin, ligtas si Ellie. Masaya ka. At hindi kayo nag-iisa." Biglang yumakap si Ellie sa kanya. "Gusto ko po, Tito Rafael. Gusto ko po sa malaking bahay." Napatawa si Don Rafael. At doon napatingin si Regina sa kanilang dalawa. Isang batang masaya at isang lalaking buong pusong nagpapakumbaba. At sa mismong gabing yon, habang yakap si Ellie at nagkakape sila sa may bintana, bumulong si Regina. "Salamat sa lahat. Baka hindi pa ako sigurado kung kailan ako magiging handa. Pero ngayon pa lang, ramdam ko na. Hindi na namin kailangan matakot." Mainit ang simoy ng hangin. Banayad ang hampas ng alon sa baybayin. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na resort sa labas ng lungsod, naroon ang ilang puting tent, mga tempurang papel, at masasayang tawa ng ilang piling bisita. Mga kapitbahay, kaibigan sa ospital, at ilang kasamahan ni Regina sa trabaho. "Happy birthday, Ellie!" Sabay-sabay na sigaw ng mga bata habang pumutok ang confetti. Nakabulaklaking dress si Ellie. May maliit na ribbon sa ulo. Ang pisngi niya ay dati maputla, ngayon may bahid na ng bagong sigla. Tumatak-putak ba siya habang hawak ang maliit na stuffed bunny na bigay ni Don Rafael. "Ang saya po!" Sigaw niya habang lumapit kay Don Rafael. "Tito Rafael, ikaw po bang nagpa-decorate nito?" Ngumiti ang lalaki. "Kasama ng mama mo. Pero ikaw ang reyna ngayon, princess." Tumawa si Ellie sabay yakap sa kanya. "Salamat po, Tito, Daddy." Nadigas si Don Rafael sa pagkabigla. "Ano yun?" Umiling si Ellie. Ngumiti at inulit. "Tito, Daddy, kasi parang ikaw na rin ang tatay ko, diba?" May nangilid na luha sa mata ni Don Rafael, ngunit pinilit niyang umiti. Yumuko siya at hinaplos ang pisngi ng bata. "Kung papayag ang mama mo." "Oo, anak." Mula sa di kalayuan, pinagmamasan sila ni Regina. Sa lilim ng isang punong niyog, hawak niya ang isang baso ng juice. Nakatanaw sa dalawa. Ang anak na minahal niya kahit hindi niya kadugo, at ang lalaking dumating sa buhay nila na parang ilaw sa madilim na daan. Lumapit si Don Rafael. May dalang plato ng spaghetti para sa kanya. "Hindi ka pa kumakain," sabi niya. Ngumiti naman si Regina. "Naaaliw lang ako sa inyo. Akala ko dati wala nang lalaking matitino." "Siguro, hindi mo lang agad ako nakita. O baka kailangan mo lang bigyan ng pagkakataon ng isa na tunay." Tumahimik si Regina. Pinagmasdan niya si Don Rafael. Hindi lang ang tikas at yaman nitong bumibighani sa kanya, kundi ang puso nitong unti-unting yumakap sa kanila. "Hindi ko inakalang darating to," mahinang sabi niya. "Isang araw, may tinitirhan kami. May pagkain si Ellie. May kakampi ako. At higit sa lahat, may nagmamahal sa amin. Hindi dahil sa utang na loob,
kundi dahil pinili kaming mahalin. Hindi ito milagro lang, Regina. Tugon ni Don Rafael. Ito ang resulta ng tapang mo. Ikaw ang dahilan kung bakit buo na kayong dalawa. Ako lang ang sumabay. Pagsapit ng hapon na upo silang tatlo sa buhanginan, si Ellie ay gumagawa ng mga hugis sa buhangin gamit ang kanyang plastic shovel, habang si Don Rafael naman at Regina ay magkatabing pinapanood siya. Tahimik, payapa. Biglang sumigaw si Ellie. Mama, Tito, Daddy, tingnan nyo. Ginawa ko po to para sa atin. Isa yung simpleng guhit sa buhangin, isang malaking puso, at sa gitna, nakasulat, R plus E plus D equals pamilya. Natigilan si Regina, napangiti, napaluha. Inakbayan siya ni Don Rafael. Hindi tayo pinabayaan ng langit, Regina. Pinagtagpo tayo sa tamang panahon. At ngayon sa simpleng baybaying ito, tayo ay buo. Tumango si Regina at sa kauna-unahang pagkakataon, buong-buo ang kanyang sagot. Buo na nga. 2 taon pang lumipas, mainit ang sinag ng araw sa bagong tahanang nasa gilid ng isang mapayapang subdivision sa Antipolo. Tahimik ang paligid. May mga bulaklak sa hardin at may swing na palaging abala si Ellie tuwing hapon. Wala nang dating barong-barong. Wala na rin ang gabi-gabing pangambang baka mawalan sila ng makakain o matutuluyan. Ngayon, si Regina ay may sariling maliit na opisina sa isang home-based consultancy na binuo kasama ang ilang kliyente na dati nakikilala niya sa part-time projects. Kilala siya sa pagiging masinop, masipag at tapat. Unti-unti nakilala rin siya sa industriya, hindi dahil sa koneksyon kundi dahil sa galing at puso. Ma, tapos na po ako sa assignment ko. Sigaw ni Ellie mula sa veranda. Good job anak, isusunod na natin ang reading ha? Sagot pa ni Regina habang inaayos ang mga papel sa kanyang desk. Mula sa kusina lumabas si Don Rafael. Naka-apron. May hawak na tray ng gatas at biskwit. Pwede ba akong assistant teacher ngayon? Biro niya habang inaabot ang tray kay Ellie. Pwede, pero kailangang magbigay ka ng star sticker pag perfect ako. Tawa ng bata. Napangiti si Regina habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya akalaing darating ang panahong ito. Ang araw na wala ng takot, wala ng lihim, at wala ng paghihirap. Isang araw kung saan ang tahimik na sakripisyo noon ay nauwi sa tahimik na kasiyahan. Gabi sa hardin, may pailaw sa paligid. Mabangong hangin mula sa mga gardenia ang humahaplos sa paligid. Magkatabi si Regina at Don Rafael sa garden bench habang si Ellie naman ay abalang nagdo-drawing sa isang maliit na mesa malapit sa kanila. Hindi ko talaga akalain, bulong ni Regina, na darating tayo sa ganito. Kahit ako man din, sagot ni Don Rafael. Ang plano ko lang noon ay magkaroon ng katahimikan sa bahay. Hindi ko akalain na ikaw at si Ellie palang magiging kapayapaan na matagal ka nang hinahanap. Tahimik, may halong emosyon sa pagitan nila. Hindi ko makakalimutan yung unang beses kitang nasundan pa uwi. Dagdag pa niya. Yung barong-barong, yung batang may lagnat sa kotsyon, at yung mata mong puno ng tapang kahit punong-puno ng pagod. Napatingin si Regina sa kanya. At ako, hindi ko rin makakalimutan na sa gitna ng lahat, ikaw ang naging tinig ng katahimikan sa gulo ng mundo ko. Hindi mo kami sinubukang iligtas ng sapilitan. Sinabayan mo kami. Dahan-dahan. Hanggang sa gumaan ang bawat hakbang. Tumango si Don Rafael. Hindi ko kailanman hangad na angkinin ka, Regina. Gusto ko lang na makasabay sa'yo. Makasama ka. At makita kay Ellie ang mundong dapat ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Ellie. May hawak siyang papel. Ma, Tito Daddy, tignan niyo oh. Nakasulat sa drawing, my family, Mama, Tito Daddy, and me.
May mga stick figure na may hawak-hawak na kamay at nakangiti sa ilalim ng araw. Lumuhod si Don Rafael at niyakap si Ellie. Alam mo ba anak, na ikaw ang dahilan kung bakit nabuo ang mundong ito? Tumango si Ellie. Kasi po kahit hindi tayo pare-pareho ng apelido, isa po tayong pamilya. Napaluha si Regina. Wala na siyang mahihiling pa. Buo na siya bilang ina. Buo na sila bilang mag-anak. At ang lalaking minsang naging amo niya, ngayon tahimik na nasandigan ng kanyang puso. Sa huling gabing yon habang patay ng mga ilaw at tahimik na ang paligid, magkayakap sa sofa si Regina at Don Rafael habang natutulog naman si Ellie sa kanyang kwarto. Rafael? Mahinang tawag ni Regina. Salamat kasi hindi mo kami iniwan. Hindi mo ako tinuring na mababa. Tinuruan mo akong muling maniwala. Hindi lang sa pagmamahal kundi sa sarili ko. Hinaplos ni Don Rafael ang buhok niya. Regina, hindi kita pinili para baguhin ka. Pinili kita dahil ikaw mabahaeng kahit ilang unas ang dumaan. Nananatiling matatag at mapagmahal. Alam ko sa katahimikan ng buhay mo noon, hindi mo akalaing may darating na panibagong kabanata. Pero sa tamang panahon, dumating ang sagot. At doon sa gitna ng tahimik na gabi, sa pusong muling pinagtagpi-tagpi ng panahon, buo na ang pamilya na minsang isinakripisyo, ipinaglaban, at muling binuo sa tamang panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.